Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ko sa sariwang pastulan, pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Kanyang pinapananauli ang aking kaluluwa, pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin, ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Iyong pinaghahandaan ako ng dulang sa harap ko, sa harapan ng aking mga kaaway. Iyong pinahira ng aking ulo ng langis, ang aking saro ay naapawan. Tunay ng kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin sa lahat ng mga kaarawan ng aking buhay, at ako'y tatahan sa bahay ng Panginoon magpakailanman. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures, He leadeth me beside still waters. He restoreth my soul, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. Yet, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me, Thy rod and Thy staff, they comfort me. Thou preparest the table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil, my cup runneth over. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. May the Lord bless the reading. Last week, pinag-aralan po natin na ang Psalm chapter 23 is the best loved psalm in all of the psalms. At itong tawag natin ay an all occasions psalm, sapagkat sa anumang okasyon, laging nababasa ang Psalm 23. Mula doon sa kapanganakan hanggang sa kamatayan, Psalm 23 ang paborito ng karamihan. Sa ganang akin, ulitin ko, nung nakarang linggo, may mga nakasabayan ako na nagtuturo ng Psalm 23. Mangingiti tayo magkaminsan. At ito, kagaya ng sinabi ko last week, is the most misunderstood psalm dahil ang tingin ng iba, ang salmo na ito is a promise. Na ang salmo na ito ay pangako ng Diyos ukol sa abundant provision niya, ukol sa kanyang assurance at security, and ukol sa ating final destination. At nakita natin last Sunday, nung hinimay natin ang awit kabanatang 23, hindi po natin nakita na ito ay pangako. Never in the passage have we seen that Psalm 23 is a promise. Abundant provision, ando doon. Yes, assurance and security, ando doon. Final destination, ando doon. Bagamat ito yung napaka-short, vivid, at pictures ito tinatawag natin, magkaminsan ang presentation nga lang natin, kagaya ng gagawin ko is long and boring ang mga presentations natin magkaminsan. Ang iksi ng Psalm 23, no? Pero paliwanag ang haba-haba. So hindi natin malaman tuloy, alin ba mas madaling intindihin, yung mensahe, yung sermon, o yung basahin mo lang ang Psalm 23. Ang totoo niyan, mas madaling basahin ang Psalm 23 o 23. Ulitin natin, hindi po pangako ang Psalm 23. Kundi bagkos ang tawag natin sa Psalm 23 is that it is phenomenology. Anong ibig sabihin po nun? Ito ay life's experiences ni David. And David is living the promise of God that I will never leave you, never shall I depart from you. Isinasabuhay ni David, at nakikita ni David ito bilang isang pastor na sa harap ng anumang mga nandun sa parang, either from wolves, from bear, from lion. Makikita natin that ang sasabihin niya, okay, totoo yung pangako ng Diyos. Hindi niya ko iiwan, hindi niya ko pababayaan. That is a living testimony of David. Kung titingnan natin maigi, ang awit kabanatang 23 ay nagpapakita ng provision. Oo, sinasabi ni David. Nagpapakita ng protection. Sinasabi ni David. Subalit kung babasahin natin maigi, mas higit na maiintindihan natin ang kagandahan ng awit kabanatang 23 kung makikita natin at maintindihan ang picture, maintindihan ng maigi ang ipinapakita niyang imahe. Sapagkat kaya ito mabiling-mabili at mabentang-mabenta ang awit 23 dahil sa images
na isinasalarawan o pagsasalarawan ni David. Balikan po natin muli. Sa versikulo 1, gusto ko pong samahan ninyo. The Lord is my shepherd. Sa iba, I shall not be in want. Hindi ako mangangailangan. O hindi ako mangangailangan. Batin po natin lahat-lahat na itong mga katagang ito ay isa pong napakabigat na claim. It is a bold claim and a bold statement. Ang sinasabi mo kasi, ang Panginoon, Adonai, si Yahweh, si Jehovah, ay ang aking pastor, wala akong kakailanganin. Ano yun? Hindi maaaring sabihin ng isang tao at hindi maaaring ipagsigawan yan kung hindi mo kayang isang buhay yan. Ang ipinapakita ng Salmo 23, yung the Lord is my shepherd, I shall not be in want, is that mayroong total dependence at saka mayroong talagang ang lahat-lahat ng buhay, lahat-lahat ng bagay ay iniaasa ng isang tupa sa kanyang pastor. Yan ang ibig sabihin. Kung maintindihan natin yung relasyon ng tupa at saka yung pastor, kung maintindihan natin na ang tupa, wala siyang kakayahang maghanap kung saan siya pwedeng manginain, wala siyang kakayahang maghanap kung saan siya pwedeng uminom, kundi ang lahat-lahat ay nakasalalay at nakabatay doon sa pastor na nangunguna sa kanya. Yan ang kalagayan natin bilang tao sa Diyos. The Lord is my shepherd. I shall not be in want. I shall not want. Ang Panginoon ay aking pastor, hindi ako mangangailangan. Bakit? Sapagkat ang pastor, para sa kanyang kawan, ang pastor ang laging mag-iisip saan manginginain, saan magpapahinga, saang dako walang mga lobo, saan dako secured, saan dako safe ang aking kawan. Walang ifs at walang buts. Dito ko sila dadalhin kung hindi ganon. O dito ko sila dadalhin, pakakainin ko sila kung wala po yun. Walang kondisyon. Kasi ang iniisip lagi ng pastor sa kanyang kawan ay ang ikabubuti, ang welfare ng kanyang kawan. Kaya napakabigat na claim. The Lord is my shepherd, I shall not be in want, or I shall not want. Tingnan niyo maigit. Si David, kayang isabuhay ang mga bagay-bagay na sinabi niya. Or ipinamuhay ni David ang mga bagay-bagay na sinasabi niya. Naranasan ko ito. Sinasabi ni David, ito ang kalagayan ko. Ito ang naranasan ko. Itong mga bagay-bagay na ito ang aking ginagawa araw-araw sa aking mga tupa. At ito ang ginagawa ni Jehovah God o ni Yahweh sa akin. Kaya isang napakabigat na claim. Dahil ang buong Israel, alam nila na si Yahweh is the shepherd of Israel. Sa John chapter 10, verses 11 at verse 14, sinabi ng Panginoong Jesus, I am the good shepherd, and I am willing to lay my life for my sheep. Ang lahat-lahat sa Israel, nagulat sila. At ang lahat-lahat ay alam nila that Jesus is claiming to be God. Ayaw nila yon. Sapagkat alam nila, iisa lang ang shepherd ng Israel. And that is YHWH, and that is Adonai, and that is God. Ngayon, i-claim mo na ikaw hindi lang shepherd, kundi isa kang mabuting pastol. Naintindihan nila yon. Naintindihan nila anong ibig sabihin ng Panginoong Jesus nung sabihin niyang, ako ang mabuting pastol o pastor. Ang hirap po, no? Hindi may yung dinilawan ko. I shall not be in want. Hindi ako mangangailangan. Oh, come on. Salita ka natin, come on, Dave. Ano yung mo sabihin?
be in one. Hindi niya sinabing, hindi ko kailangan ibang mga bagay. Hindi ako makakailangan. Iba yung wants sa needs, ano? Mahirap sa Tagalog, hindi natin kayang, paano ba yun? Paano mo ba pag-ibahin yung wants, gusto, needs, kailangan? Ano bang hindi talaga natin kailangan? Kailangan, gusto, needs, and wants. Wants! Pero ang ginamit niya, I shall not be in want. Hindi ako mangangailangan. Pero alam natin may mga pangangailangan tayo. Physical needs, spiritual needs, and then even emotional needs. Meron po tayo. Sa lahat ng estado ng buhay natin, mula sa kabataan, o pagiging sa mga batang maliliit, sa kabataan hanggang pagtanda natin, ang lahat-lahat sa atin mayroong mga physical, emotional, at saka mayroon tayong mga tinatawag na spiritual needs. Sometimes ang mga needs nito ay pansamantala. Ang mga needs nito magkaminsan ay permanente. Ang kaligtasan natin, kailangan natin yan. Permanente, dapat secure tayo dyan sa spiritual needs na yan. Kaya pwede natin sabihin, wala na akong kakailanganin. I have everything that I need. I am secured. Pagdating sa kaligtasan, dapat yan ang unang-una sasabihin natin, secured ako doon. Walang pangamba talaga. Wala talagang hahanapin pang iba. Because the Lord is my shepherd. Lahat ng bagay nasa atin. Kaya mangyayari sa atin, worry-free, stress-free, duty-free. Hindi duty-free na yung pinupuntahan natin, Sister Mirna. Nasanay kasi tayo na iniisip natin lagi na parang mga magulang, kondisyon lagi. Kailanman walang libre. Ito ngayon, panahon, no? Tinatawag na ilan, Pasko, Christmas. Na pwede ka mag-demand ng gift. Hindi na gift yun. Reward. Kasi nasanay tayo doon sa kondisyon. Nasanay tayo na, sige, upang you will not be in one, you need to do something. Duty-free nga sinasabi natin, wala kang gagawin. Ang isang tupa, wala siyang gagawin para pakainin siya ng kanyang pastol. Ang isang tupa, wala siyang gagawin para i-keep siya na safe ng kanyang pastol. Ang tupa, wala siyang gagawin para makapunda siya sa ibang dako, kundi sumunod sa kanyang pastol. Yun lang naman gagawin niya. Walang kondisyon. Hindi sinasabi, kapag ka naging mabait kang tupa ka, then pakakainin kita. Walang ganoon. Kaya nasasabi natin, may awit ka ba natang 23 talatang ulo is worry-free. Dependence. Magtiwala ka sa Kanya. Stress-free. Bakit? Siya nag-iisip. Di ba't sinabi ng Panginoong Jesus? Matthew chapter 6. Huwag yung isipin, ano man ang kakainin yung bukas, ano man daramdin yung bukas, sapagkat ang Panginoon, ang Ama ninyong nasa taas. Pinagkakaloon niya. Pero tayo, tatakot pa rin. Tayo, may agam-agam pa rin. Tayo magkamisa iniisip natin, siguro hindi gaano yung ganito. Ang ginagawa natin lagi, kondisyon ang lahat-lahat ng mga bagay-bagay. Pero sabi niya, this is worry-free, stress-free, because it is duty-free. Nagpapakita lamang sino nga ba talaga ang totoong in charge at sino nga ba talaga ang totoong in control. Kung naintindihan ng isang tupa that the shepherd is in control, that God is in control, then kaya mo sabihin sa iyo sarili, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. Nakakatawa. Mga kapatid, ang buong awit, ang buong salmo, dito po nakapaloob sa sinasabi niyang, the Lord is my shepherd, I shall be in want. Ang lahat po ng mga talata o kabanata, talatang susunod, lahat po ng mga bagay-bagay na yan ay paliwanag na lang at magre-revolve diyan sa theme na sinasabing, the Lord is my shepherd. And I shall be in want, or I shall not want.
It is the shepherd leads and the sheep follows. Walang magagawin ang tupa, kundi sumunod sa kanyang pastol. Walang gagawin ang tupa, kundi kilalanin niya ang tinig ng kanyang pastol. Kapag ginagawa po natin bilang magbabasa, bilang nakikinig, o bilang isa sa mga nasa katayuan ngayon, at magawa natin, magkita natin ang mga connections, then napakadali na lang intindihin ng awit. Talatang 2. Nakakatuwa po. Sabi niya, He maketh me to lie down in green pastures, and He leadeth me beside still waters. Ito po ang isa sa mga namimiss na mga preachers. Ulitin ko. Maraming mga preachers ang nakakamiss dito. Namimiss nila yung punto. Marami din mga nagbabasa ang namimiss ang puntong ito. Bakit? Habang binabasa, ang kanila kasing idea is something ando doon na wala sa teksto. Ano yon? Tingnan muna natin yung picture. Ulitin natin ha. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng matubig na pahingahan. Listen. Para maintindihan mo maigi, tingnan mo yung picture. Kung yan ang pastulan, green pasture, still waters. Hindi lang yan. Nasa lilim pa yung tupa, Hindi siya gumagana. Hindi lang yan. Namimiss natin kasi ang tingin natin magkaminsan, nanginginain ba ang tupa? Pero ang idea natin, ang tupa laging nanginginain. Tingnan niyo maigi. Kaya sabi ko, maraming mga preachers na mimiss yung idea, the Lord is my shepherd, I shall not want. Kasi iniisip niya, manginginain ako, I shall not want. Kasi may pagkain dyan, green pastures, kakain at kakain ang tupa. Hindi po. Tingnan niyo maigi yung picture. Ang sinasabi ng picture ay, He maketh me to lie down in green pastures. Hindi nanginginain ang mga tupa, kundi naka-relax. Nakahiga. Kontento. May kapahingahan. Wala siyang iniisip. Kaya nga sabi ko, ano yun? Stress-free, worry-free, duty-free. Kaya niya sabihin, I shall not want because I have everything I need. Pero hindi siya nanginginain. Andun siya, naka-relax. Andun siya, nakaupo. Question. Bakit green pastures? Mayroong kasabihan na paulit-ulit ito. In search of green pastures. Ang tao daw kailanman hindi siya magiging satisfied o hindi siya kailanman magiging kontento sa katayuan niya ngayon. Ang lagi niyang iniisip, yung kabilang bakuran ay mas green. Ang kabilang bakuran ay mas maganda lagi kaysa kanyang katayuan. The grass is always greener on the other side. Lagi natin naririnig yan, o yan ang mga sayings. At kung titingnan nga natin maigi, ganito lang yan. Parang ganito lang, Pareho naman silang may bakod sa kabila, green sa kabila, tuyo. Ano kaya ang problema ng kabila? Pareho naman silang lupa. Pareho lang naman ang katayuan, pareho lang naman ang kalagayan. Pero bakit yung kabila, green yung kabila, tuyo? Kaya sinasabi natin, yung paghahanap natin na the grass is always green on the other side, ay lagi ka nakatingin doon. Tingnan mo sarili mo, lagi iniisip mo, oh, bakit siya? Oh, bakit siya? Eh, bakit siya hindi na pinagpapala kaysa sa akin? Eh, bakit kaya siya ganito nagagawa? Eh, bakit? And then you compare, inihahambing na natin ating sarili sa iba. Ano kaya problema? Maaari kaya
na ito na side ng fence, hindi siya naglalagay ng tubig, hindi niya binubungkal, hindi niya inaalagaan. Maaari kaya na napapabayaan niya? You may think that the grass is greener on the other side, but if you take time to water your own grass, it would be just as green doon sa kabila. No comparison. Lagi tayo maghahangad ng mas magandang kinabukasan, mas magandang kalagayan, mas. Nagbabasa ko minsan sa isang post sa Facebook at natawa ko sa kwento. Nakita ng isang mama, yung sa nagja-jogging, sabi niya sa isang mama, ang ganda ng katawan mo, siguro naaalagaan pa ang katawan na ganyan kasi lagi ka nagja-jogging. Sabi ng jogger, hindi nga eh. Mas maganda siguro ang katawan ko, mas maganda siguro ang kalagayan ko kung may bike ako, maging biker ako. So nilapitan niyo isang biker. Ay siguro maganda kalagayan mo, maganda pa ang katawan mo kasi may bisikleta ka, nagbabike ka lagi. Sabi ng biker, hindi nga eh. Mas maganda siguro kung nakamotor ako. Nilapitan niya naman yung nakamotor. Ganda ng kalagayan mo kasi nakamotor ka lagi, ano? Lagi ka on the open field. Sabi niya naman ng nakamotor, hindi nga eh. Mas maganda siguro kung naka-4 wheels ako. Lapitan niya naman yung 4 wheels. Ganda ng kalagayan mo kasi nakaupo ka sa 4 wheels, hindi ka nasisikatan ng araw, hindi ka nauulanan. Sabi niya, hindi nga eh. Mas maganda siguro kung lumilipad ako. And then so on and so forth. The grass is always greener on the other side of the fence. Kung ihahambing mo yung sarili, lagi dito, doon, walang katapusang pangangailangan, walang katapusang gusto. Kailan yung mahigit? Ang mga tupa, taliwas sa isipan natin na the Lord is my shepherd, I shall not want because He maketh me to eat in green pastures. Hindi po. Kanyang ginahihiga ko sa sariwang pastulan at pinapatnubayan niya ako. Ang mga tupa ay may panahong mag-relax. Ang mga tupa ay may panahong i-enjoy ang mga pagpapalang pinagkakaloob sa kanila ng kanilang pastol na hindi nagagawa ng maraming mga preachers at maraming mga lingkod ng Diyos. Hindi natin nagagawa talaga ito. Totoo lang. Pagka minsan nagiging ang buhay natin, lagi tayo nagmamadali. Pagka nagmumotor, lagi nagmamadali. Singit ng singit. Pagka may sasakyan, lagi rin nagmamadali para makarating ka agad-agad. Lahat-lahat na lang pinagmamadalian natin. Lahat-lahat na lang gusto natin, kung pwede nga lang, lahat instant. Nauso kasi ang instant. Ano? Dati-dati, pagka gusto mong magsinigang, kailangan matagal yung bigaan ng sampalo. Ngayon, good na lang. So magtinola, dati napakatagal. Ngayon, isang bagsakan lang, isang laglag na lang ng chicken bouillon. Lagi tayo nagmamadali. Nakakalimutan natin na mag-enjoy at mag-relax at pasalamatan ang Diyos na nagkakaloob ng lahat ng mga bagay-bagay na ito. Ulitin natin. Nagsabi ng awit, kanyang pinahihiga ko sa sariwang pastulan. Hindi kanya pinapakain sa sariwang pastulan, kundi binibigyan kanya ng pagkakataon na ma-enjoy ang provision ng Diyos. Mga preachers, mga mangangaral, lagi nakakalimutan itong parte na to. Kailan ng mga preachers hindi pwedeng mag-relax kasi gusto lagi walang vacation, walang retirement.
Hanggat may gusto makinig, sige, daldal. Maalala ko, mag-umpisa kami ng alas 5 o ng gospel meeting hanggang alas 4 ng madaling araw, walang tigil talaga. Maalala ko yung mga pagkakataon, kaliwat kanan, pagka may nag-imbita, sige, oo kagad-agad, lahat-lahat oo. Lahat, sige, pwede. Bakit? Ang iniisip kasi lagi, hanggat may gusto makinig, sige. Tinuruan kasi sa Bible school na ganun daw ang dapat ugali ng preachers. Taliwas sa nakikita natin picture. The Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down on green pastures. May tinatamaan ba? At least, komportable siya. At least, namimilog siya, pero kontento siya. At ang mga preachers o ang mga anak ng Diyos dapat ganito din. Sino ba nagdala sa kanya? Sa parting yan, sa dakong yan. Sino ba nagbitbit sa kanya? Sa dakong yon. Ang pastor. Hindi naman niya makakahanap yan eh. Truth is, ang ginagawa pa ng mga pastol ay bago dalhin doon ang kanyang kawan, titingnan niya muna kung mayroon bang poison ivy, mayroon bang mga makakasira sa kanyang tupa. Tatanggalin niya yon upang sa ganun saan man pumunta kanyang mga tupa, alam niya na kayang manginain at kayang magpahinga na kanyang mga tupa. Kaya itong tupang to talaga naman satisfied. Listen, sa verse 3, sabi niya, He restoreth my soul. He leadeth me the paths of righteousness for His name's sake. Kanyang pinananahuli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran alang-alang sa kanyang pangalan. Nagkakaroon kami ng burnout. Maraming mga preachers, maraming mga manggagawa, marami sa atin ang dumaranas ng burnout. Ang gusto natin lagi ay gusto natin ma-restore. Subalit ang restoration hindi natin magawa kasi hindi natin kaya mag-isip na kagaya ng tupang yan. Paano ka i-restore kung laging iniisip mo kahit natutulog ka, may kumawa pa pala ako. Kahit natutulog ka, may mojo pa akong i-check kung may grades pa akong gagawin. Or may sasapit pa ako na deadline sa opisina. Hindi nga mangyayari. Yet if we could see that, enjoy din. Hindi para kung kanino man ang bakasyon ibinigay ng Diyos para sa iyo. Hindi para sa ilan, para sa kanila. It is God's way of saying, I want to restore your health. I want to replenish yung mga nawawala. Kung ang cellphone nga kailangang i-recharge kasi naglulubat, ganun din sana ang bawat isa magkaroon ng pagkakataon na magkaroon naman ng recharging. Or ang isa, ang minsan naman sinasabi na, okay, we're dead tired. Talagang, nakakapagod na itong gawain ito, paulit-ulit ng paulit-ulit. Dalawang halimbawa, mga kapatid. Marcos, Kabanatang 6, talatang 31. At laging ginagamit ito tuwing Agosto. Ang Panginoong Jesus, matapos siyang utusan ng kanyang 12 sa kanilang limited commission na tinatawag, nung magbalik ang mga alagad, ikinukwento nila kay Jesus, talatang 30, 6:30, ikinukwento nila ano ang kanilang ginuro, ano ang kanilang ginawa, paano ang mga demonyo ay nagsusunuran sa kanila, paano sila nakapagpagaling na mga may sakit. Ang lahat ay excited na sabihin kay Jesus. And then ang lahat ng mga tao naman, maraming mga tao din ando doon, gusto din nila na sila din ay makarinig, sila din ay maturuan, sila din ay matanggalan at mapamaalihan ng mga demonyo o sila din ay mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Ano pa? Paruot pa rito ang mga tao at makikita natin. Nung nakita ng Panginoong Jesus ang kalagayan ng kanyang mga alagad, kababalik lang nila sa kanilang limited commission at ngayon ay pagod, ngayon ay pata.
At wala silang pagkakataon man lang na kumain. Pansin po ninyo ang talatang ito. Jesus and His followers were in a very busy place. Napaka-busy po ng kalagayan. Ano pagparot pa rito ang mga tao? There were so many people that He and His followers did not even have time to eat. Sa dami ng mga tao doon, wala na silang panahong kumain, hindi na makakain, walang pagkakaiba ng mga preachers pagka nagtuturo, walang pagkakaiba din sa inyo kapag ka may ginagawa, nakakalimutan mong kumain. Ang unang-unang bagay nakakalimutan ko pagka busy-busy, makalimutan mo talaga kumain, makalimutan mong uminom, makalimutan mong tumayo. Tingnan niyo ang ginagawa ng Panginoon Jesus. Nung mapansin niya ang kalagayan ng kanyang mga alagad, na wala man na silang panahon kumain para sa kanilang sarili, ang sabi niya, "Come with me. We will go to a quiet place to be alone, and there we will get some rests." What a Savior. Pero ang preachers tinuruan, hindi, hanggat may makikinig, sige, magturo na magturo. Kasi bukas wala na ang mga yan. Kasi natatakot tayo kantahin na "You never mentioned Him to me." Baka isa sa mga kapitbahay mo sasabihin, "Kilala mo ko, di mo man lang nasabi sa akin ang tagapagligtas." Ayun. Drive pa more. Yung guilty feelings pa more. Separate ako yung buhod sa isang dakong ilang at magpahinga kayo ng kaunti. Even for a short while. Relax. Smell the roses. God provided that. Siya ang bukod tanging tagapagligtas na nakakaintindi ng ating mga pangangailangan. Siya ang tagapagligtas na nakakaintindi ng ating mga needs. Either that need could be immediate, temporary o temporal, o permanente na pangangailangan. What a Savior. Bakit kaya itong susunod na talata sinasabi niya? He led me in the paths of righteousness for His name's sake. He restored my soul for His name's sake. Laging alang-alang sa kanyang pangalan. Kasi reflective ang nature nito. Alam nyo, hindi ko nakikita ngayon si Colleen. Alam nyo ba na tuwing pinupuri yung alaga mo, reflective siya? Ay, ito ba taba ng pusa mo? Ang ganda-ganda ng aso mo. It reflects. Sino? Yung nagmamayari, nag-aalaga. It reflects. Kaya gusto mo talaga, patabain kung may alaga kang aso, patabain mo yung aso. Kung may alaga kang pusa, patabain mo yung pusa. Kung may alaga kang tupa, patabain mo yung tupa. Bakit? Tuwing pinupuri yon, ikaw ang napupuri. Reflective ang nature. Ganon din sa Diyos. Kung merong mga tupa na tired and restless, o di kaya agitated ng mga sheep, weary sheep, then it reflects na yung kanilang pastol ay hindi nagbibigay sa kanilang kapahingahan, hindi nagbibigay sa kanilang kapayapaan at katahimikan. It reflects. Pero kung makikita mo ay relaxed, at saka worry-free o masaya yung mga alaga, sasabihin mo, masayahin yung nag-aalaga niyo. Reflective nature. Yan ang ibig niya sabihin, for His name's sake. Yan ang ibig niya sabihin, alang-alang sa kanyang pangalan. Kaya ginagawa ng Diyos ito because God is being glorified when people see the lives that we live. Talagay ko dito tayo maraming problema, no? Dito tayo nagka-problema. Maraming ayaw maging Kristiyano kasi nakikita yung buhay ng mga Kristiyano na hindi masaya. Maraming mga taong ayaw maging Kristiyano dahil nakikita nila yung buhay ng isang Kristiyano ay laging weary and agitated.
Maraming mga ayaw maging Kristiyano kasi nakikita nila sa buhay ng ilan na lagi nagmamadali. Kasi hindi kayang i-meet ng Diyos nila ang kanilang mga pangangailangan. Reflective nature. Hindi ba na Panginoon Jesus ang nagsabi, let your light shine before others or before men so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. Reflective. Ano mang bagay na nakikita sa akin, nagre-reflect ng provision nung nagmamay-ari sa akin. Ano mang papuri na papunta sa akin ay hindi muna para sa akin, kundi para sa Kanya. Minsan pa si David nagsabi din siya, minsan ako naging bata,